Ang 10 minutong talumpati tungkol sa Pilipinas na gumimbal sa buong mundo. Bakit ang mga iskolar ng Harvard na dating minaliit ang Pilipinas ay lubos na natigilan pagkatapos ng talumpating ito? Anong karapatan ng Pilipinas na maupo sa iisang lamesa kasama namin? Sa isang akademikong forum sa Harvard, mayabang na nagsalita si Dr. Kim Min-jun, ang kinatawan ng South Korea mula sa Seoul National University. Ang milagro sa iloghan, ang pandaigdigang impluensya ng K-pop, ang Samsung at Hyundai, nasa ibang antas kami kumpara sa Pilipinas. Sumunod naman ang isang respetadong propesor mula sa Japan, si Professor Tanaka Kenji ng University of Tokyo. Mayroon kaming higit sa 20 Nobel laureates sa agham. Ang Pilipinas? Wala ni isa, hindi ba? Sa sandaling iyon, isang Amerikanang propesor na nag-aral sa Pilipinas ng mahigit 25 taon, si Professor Rachel Winters, ang tahimik na lumakad patungo sa entablado. Nang lumabas ang unang datos sa screen, natigil ang tawanan ng mga tao. Nang ipakita ang pangalawang impormasyon, namutla ang mukha ng propesor na Hapones. Pagkatapos ng talumpati, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Nang gabing iyon, sabay-sabay na naglabas ng breaking news ang mga media sa buong mundo. Nilinlang ng Pilipinas ang buong mundo. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ako si Dr. Jose Joey Reyes, isang Filipino-American na siyentipiko na dumadalo sa Harvard International Forum. 35 taon na ako sa Amerika. Nakakuha ako ng PhD sa Harvard, nagtrabaho ng 10 taon sa laboratorio ng MIT, at ngayon ay isang propesor sa isang universidad sa Boston. Ito ay isang forum na tinatawag na East Asian Civilization and its Future na pinagsama-sama ang mga nangungunang iskolar sa mundo. Nakatakda rin sana akong magsalita. 30 minuto bago magsimula, kinuha ko ang programa mula sa registration desk. Binuklat ko ito para kumpirmahin ang listahan ng mga tagapagsalita. Kinatawan ng South Korea, Professor Kim Min-jun, Seoul National University. Kinatawan ng Japan, Professor Tanaka Kenji, University of Tokyo. Pagkatapos nito, blanko na. Nakatanggap ako ng kumpirmasyon mula sa mga organizer 1 linggo pa lang ang nakalipas. Nakasulat doon ang pangalan ko. Inulit ko ang pagbabasa 3 beses. Wala ang pangalan ko. Walang kinatawan ng Pilipinas, Professor Jose Reyes. Bigla itong naglaho. Halos mabitawan ko ang programa. May mali siguro, sabi ko sa sarili. Lumapit ako sa desk. Excuse me ma'am, gusto ko lang kumpirmahin ang listahan ng mga tagapagsalita. Ako si Jose Reyes. Professor Reyes. Kitang-kita ang pagkailang sa kanyang mukha. Paumanhin po, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa programa. Pagbabago? Opo. Dahil sa kakulangan sa oras, napagdesisyunan ng mga organizer na ang South Korea at Japan na lamang ang magiging kinatawan sa East Asia Forum. Para akong sinuntok sa dibdib. 1 buwan akong naghanda para dito. Naiintindihan ko po pero... At sinabi niya ang pinakamasakit na pangungusap. At sa totoo lang, hindi ba't ang sentro naman talaga ng Silangang Asya ay ang South Korea at Japan? Sentro. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. 35 taon, Harvard PhD, MIT. Anong silbi ng lahat ng iyon? Sa huli, ang Pilipinas. Para bang hindi kami umiral? Pumasok ako sa banyo at tumingin sa salamin. Isang lalaking may puting buhok na at pagod na mga mata. Bakit ako nabuhay sa loob ng 35 taon? Bigla kong naalala ang unang semestre ko sa PhD. Sinabi sa akin ng aking propesor, isang Nobel laureate, Joey, ang iyong bansa, ang Pilipinas, ay mahusay sa pag-angkop. Ngunit tila wala kayong sariling orihinal na teknolohiya. Kayo ay tagasunod lang ng mga mauunlad na bansa, tama ba? Gumagawa ng mga bagay na idinisenyo ng iba sa mas murang halaga. Wala akong naisagot noon. Naghilamos ako ng malamig na tubig at lumabas. Pumasok ako sa auditorium na puno ng mahigit 10 katao. Sa harap, may mga nameplate para sa bawat bansa. South Korea, Japan, India, Germany. Walang lugar para sa Pilipinas. Umupo ako sa pinakalikod na sulok. Ang pamagat ng programa, Inobasyon ng South Korea at Katumpakan ng Japan. Muli, naging invisible ang Pilipinas. Hindi ko pa alam na pagkatapos ng 2 oras, ang lugar na ito ay ganap na mababago at ang pangalang Pilipinas ay mababanggit ng lahat. Nagsimula ang programa. Unang nagsalita si Professor Kim Min-jun ng South Korea. Puno ng kumpiyansa, ipinagmalaki niya ang mabilis na pag-unlad ng kanilang bansa, ang global phenomenon na K-pop at ang teknolohiya ng Samsung. Sumunod si Professor Tanaka Kenji ng Japan na tinalakay ang Kaizen,
continuous improvement, ang husay ng Toyota, at ang kanilang dominasyon sa kultura tulad ng anime at manga. Binanggit din niya ang kanilang mga Nobel laureates. Bawat isa sa kanila ay umani ng malakas na palakpakan. Ang Pilipinas ay hindi man lang nabanggit. Pagdating ng Q&A, isang estudyanteng Indian mula sa Harvard Business School ang nagtaas ng kamay. Napakahusay ng inyong mga presentasyon, ngunit naku-curious lang ako. Pagdating sa Silangang Asya, bukod sa magagandang beaches at manga, ano ba talaga ang naging mahalagang kontribusyon ng Pilipinas? Napuno ng mahinang tawanan ang bulwagan. Sumagot si Professor Kim, ang Pilipinas. Isang maliit na kapuluan sa pagitan ng malalaking bansa. Narinig ko na masipag sila sa pagiging global workforce. Sumang-ayon si Professor Tanaka, ang Pilipinas ay mabuting estudyante namin. Natutunan nila ng maayos ang mga teknolohiyang itinuro namin sa kanila. Gusto kong sumigaw, "Hindi! May sarili kaming kakayahan!" Ngunit hindi ako makagalaw. Ang bigat ng 35 taon ng pakiramdam na minamaliit ay nagpako sa akin sa aking upuan. Noon, isang babae sa likuran ang tahimik na tumayo. Siya si Professor Rachel Winters, isang iskolar mula sa History Department ng Harvard. Sandali, mahinahon ngunit malakas niyang sabi, "Ako ang sasagot sa tanong na iyan." Naglakad siya patungo sa entablado, hawak ang isang maliit na USB. "Bigyan ninyo ako ng 10 minuto. Tumayo si Professor Winters sa harap. Tinanong ng estudyante kanina kung ano pa ang meron sa Pilipinas bukod sa beaches at manga. At tila sumang-ayon ang dalawang propesor na ang Pilipinas ay isang mabuting estudyante lamang, medyo magulo at hindi sentro. Ang lolo ko, panimula niya, ay miyembro ng USAID mission sa Maynila noong 1950s. Sabi niya, iyon ay isang bansang winasak ng digmaan, ngunit ang mga tao ay nagpupursiging linisin ang kanilang mga kalsada. Sila ay mahirap at walang makain, ngunit iginigiit na pag-aralin ang kanilang mga anak. Kaya sinimulan kong pag-aralan ang Pilipinas. At napagtanto ko kung gaano tayo kaignorante tungkol sa kanila. Nag-flash sa screen ang isang larawan ng EDSA. Kinukutya ninyo ang Pilipinas bilang magulo, ngunit ang kaguluhang ito, noong 1986, ay tinawag na People Power Revolution. Ipinakita nila sa buong mundo kung paano magpatalsik ng isang diktador ng walang dahas. Ito ay naging inspirasyon para sa mga demokrasya sa buong mundo, mula Berlin hanggang Seoul. Professor Kim, lumingon siya sa kinatawan ng South Korea. Ang demokrasyang tinatamasa ninyo ngayon ay may bahid ng inspirasyon mula sa magulong bansang ito. Hindi ito gulo. Ito ay sibilisasyon. Isang huwaran ng demokrasya na hinangaan ng buong mundo. Namutla ang mukha ni Professor Tanaka. Natahimik ang buong bulwagan. Professor Kim, ipinagmamalaki ninyo ang inyong hard power ekonomiya at teknolohiya. Ngayon, pag-usapan natin ang resilience. Ang Pilipinas ay nabubuhay sa ilalim ng banta ng isang higanteng kapitbahay. Natakot ba sila? Sumuko ba sila? Hindi. Gumamit sila ng mas matalinong paraan. Ipinakita niya ang isang headline tungkol sa 2016 Hague Arbitral Tribunal ruling. Wala silang malalaking barkong pandigma na maitatapat. Ngunit ginamit nila ang pinakamatibay na sandata, ang batas internasyonal. Ito ang tinatawag na asymmetric defense, ang paggamit ng talino upang ipagtanggol ang sibilisasyon laban sa dahas. Umupo ako ng tuwid, nanginginig ang buong katawan. Pero hindi pa iyan ang pinakadakilang kontribusyon ng Pilipinas, seryosong sabi ni Professor Winters. Pareho ninyong binanggit ang teknolohiya at inobasyon at ipinahiwatig na ang Pilipinas ay isang tagasunod lamang. Ngumiti si Professor Winters. Tagasunod? Professor Tanaka, nagkakamali kayo. Itinigil na ng Pilipinas ang panggagaya 40 taon na ang nakalilipas. Ginawa nila ang isang bagay na hindi nakita ng mundo. Lumikha sila ng isang industriya batay sa tiwala. Nag-flash sa screen ang isang modernong call center office. Marahil iniisip ninyo, call centers lang. Noong una, tinawag itong Business Process Outsourcing o BPO. Sabi ng lahat, isa lang itong high-tech na pabrika ng serbisyo, hindi kailanman magiging sentro. Pero ngayon, ipinakita niya ang isang balita mula sa kasalukuyang linggo, Nobyembre 2025. Ngayon, habang nag-uusap tayo, ang mga CEO ng Fortune 500 companies ay pumipila para sa serbisyo ng mga Pilipino. Hindi para mag-order, kundi para humiling ng mas maraming kapasidad. Ang mga bangko sa Wall Street, mga kumpanya ng seguro sa London, mga tech giants sa Silicon Valley, ipinagkakatiwala nila ang kanilang pinakasensitibong data ng customer sa mga Pilipino sa Maynila at Cebu.
Professor Tanaka. Tinitigan niya ang kinatawan ng Japan. Sabihin ninyo sa akin, kapag ang pinakamayayaman at pinakamalalaking kumpanya sa mundo ay pumipila para ipagkatiwala sa iyo ang kanilang pinakamahalagang yaman, ang kanilang mga customer, ito ba ay pagsunod pa rin? Namula ang mukha ni Professor Tanaka. Hindi, sagot ni Professor Winters. Hindi ito pagsunod, ito ay pagiging pinuno sa tiwala. Ang Pilipinas, ang estudyanteng minaliit ninyo, ay tahimik na naging puso ng pandaigdigang serbisyo at komunikasyon. Bakit? Dahil sa isang bagay na hindi kayang kopyahin, ang malasakit at integridad ng mga Pilipino. Lumingon siya sa buong audience. At ang tiwalang ito ay hindi lamang sa opisina. Bakit ang pinakamahuhusay na nurse sa buong mundo ay Pilipino? Bakit ang mga seafarers na nagpapatakbo ng pandaigdigang kalakalan ay karamihang Pilipino? Dahil ipinagkakatiwala ng mundo ang kanilang kalusugan at kanilang mga ari-arian sa kakayahan at puso ng Pilipino. Sila ang mga overseas Filipino workers, hindi lang mga manggagawa, kundi mga embahador ng tiwala. Pagkatapos ay lumingon siya kay Professor Kim. Professor, ipinagmamalaki ninyo ang inyong kultura, pero sino ang nagpapanatili ng pinakaimportanteng kultura sa gitna ng kahirapan at sakuna? Ang Pilipinas ay tinatamaan ng humigit kumulang 20 bagyo bawat taon. Ngunit sa bawat pagbagsak, sila ay bumabangon. Ito ang diwa ng bayanihan, ito ang kultura ng pagtutulungan. Ito ang kakayahang ngumiti at maging masaya sa kabila ng pagsubok. Isang katatagan ng loob na hinahangaan ng buong mundo. Dumagundong ang dugo sa aking mga tainga. Ang call center na ikinahihiya ko ay naging pundasyon ng tiwala. Ang pagiging OFW na minamaliit ay naging simbolo ng pandaigdigang pagkilala. Kaya, sabi ni Professor Winters, isang lugar na nagturo sa mundo kung paano maging demokrasya na nagpakita ng talino laban sa dahas at naging pandaigdigang sentro ng tiwala. Paano nangyari ang lahat ng ito? Dahil sa isang bagay, edukasyon at pamilya. Ang mga magulang na Pilipino ay isasakripisyo ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. At ang pinakamahalaga, tiningnan niya kaming lahat. Mayroon sila ng isang bagay na hinahangad ng buong mundo pero mahirap matutunan. Ang tiwala. Sa isang mundong puno ng kasinungalingan, pagnanakaw ng intellectual property at geopolitical risks, pinili ng Pilipinas ang pinakamahirap at pinakamarangal na landas, ang maging kasosyong mapagkakatiwalaan. Hindi lang sila nagde-deliver ng serbisyo, nagde-deliver sila ng pangako. Hindi lang sila gumagawa ng produkto, bumubuo sila ng pundasyon ng sibilisasyon. Iyan ang diwa ng Pilipinas. Hindi ito isang call center, ito ay isang kalasag na gawa sa integridad at tiwala. Tiningnan ni Professor Winters ang lahat sa audience. Kaya, tinatanong ninyo ako, ano pa ang meron sa Pilipinas bukod sa beaches at mangga? Mayroon silang katatagan na magtayo ng himala mula sa abo. Mayroon silang tapang na ipaglaban ang kalayaan laban sa panunupil. Mayroon silang talino na lumikha ng isang industriya batay sa tiwala. At higit sa lahat, pagtatapos niya, nakuha nila ang tiwala ng buong mundo. Mga ginoo at ginang, ang Pilipinas. Hindi sila isang problema. Sila ang sagot sa magulong mundong ito. Natapos ang talumpati ni Professor Winters, nagkaroon ng 5 segundong katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Professor Tanaka, ang propesor na Hapones. Professor Winters, salamat. Nahihiya ako sa aking kamangmangan at kayabangan. Akala ko kami ang guro, ngunit ngayon ko nalaman na tinahak ng Pilipinas ang isang landas na mas kahanga-hanga at yumuko siya ng 90 degrees. Sumunod na tumayo si Professor Kim. Inaamin ko, labis kong minaliit ang Pilipinas. Ang kanilang tagumpay sa demokrasya at ekonomiya ay isang tunay na himala at yumuko rin siya. Biglang may isang pumalakpak sa likuran. Sinundan ng isa pa at isa pa. Sa loob ng 3 segundo, lahat ng 500 na iskolar at estudyante ay sabay-sabay na tumayo at ang palakpakan ay umugong na parang bagyo sa buong Harvard. Tumayo rin ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, hindi ako tumayo bilang isang Harvard PhD o isang MIT researcher. Tumayo ako nang may pagmamalaki bilang isang Pilipino. Tumulo ang aking mga luha, ngunit hindi ito luha ng kahihiyan. Ito ay luha ng pasasalamat at karangalan. Tinapik ako ng katabi kong German na propesor. Congratulations, Professor, ang iyong bansa ay tunay na kahanga-hanga. Kinagabihan, may nag-upload ng 10 minutong talumpati ni Professor Winters sa YouTube, ang pamagat, The True Power of the Philippines, Underestimated by Harvard.
Sa loob ng isang linggo, umabot ito ng 5 milyong views. Nag-viral ito, ang headline ng CNN, Asia's Hidden Pearl, The Rediscovery of the Philippines. Ang special report ng BBC, The Quiet Revolution, How the Philippines Defined Trust. Isang linggo pagkatapos, inanunsyo ng Harvard University ang pagtatatag ng Harvard Philippine Studies Center at si Professor Rachel Winters ang unang direktor nito. Sunod-sunod na nagbukas ng mga kurso tungkol sa Pilipinas ang mga universidad tulad ng Yale, Stanford, Oxford at Cambridge. Isang taon ang lumipas, sa anniversary ng Harvard Philippine Studies Center, nakausap kong muli si Professor Winters. Professor, bakit ninyo ginugol ang 25 taon sa pag-aaral ng Pilipinas? Ngumiti siya. Sabi ng lolo ko, ang mga taong iyon ay espesyal. Mayroon silang tahimik na lakas. Isang araw, magugulat ang mundo sa kanila. At tama siya, tumingin siya sa akin. Professor Reyes, alam mo ba kung ano ang tunay na lakas ng Pilipinas? Ito ay ang pag-asa. Hindi sila sumusuko at sila ay laging sama-samang bumabangon. Iyon ang tunay na lakas. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking pagdududa. Ginamit natin ang talino ng batas para ipagtanggol ang ating soberanya. Ginamit natin ang ating husay para maging sentro ng tiwala ng mundo. Ginamit natin ang ating demokrasya para maging inspirasyon sa sibilisasyon. At ipinakita natin sa mundo na ang isang maliit na kapuluan ay maaaring maging isang higante sa integridad at karangalan. Ito ang diwa ng Pilipino. Tahimik ngunit hindi matitinag. Mapagkumbaba ngunit puno ng lakas. Ito ang ating landas. Tayo ang mga mamamayan ng dakilang bansang ito. Huwag na nating kalimutan iyon. Hindi natin kailangang patunayan ang ating sarili kaninuman. Patuloy nating gagamitin ang ating talino, ang ating sibilisasyon, at ang ating tiwala upang tahimik ngunit tiyak na yugyugin ang mundong ito.